Lacson. Magandang umaga po, Senator. Ted, DJ Chacha, magandang umaga ulit sa ating lahat. Salamat sa panahon. Senator, inyo po nabanggit sa ating huling panayam na dapat ay haharap si former USEC Roberto Bernardo sa hearing kahapon. Ano po nangyari? Nakiusap siya kung pwedeng Huwebes na siya kasi dinadraft pa nila ng abogado niya yung kanyang affidavit. Actually, nakapag-sumiti siya bago mag-testify si Alcantara. No? Pero maraming very general. And then nagsabi siya na kung pwedeng nung marinig niya yung testimonya ni Alcantara, sinabi niya lang magagawa pa siya ng supplemental. May Senator, kung mamarapatin po ninyo, may kopya na po kayo ng dapat ay kanyang sworn statement kahapon? Yung nauna, oo. Opo, At yun ang pag-uusap niya kung pwedeng sa halip na Tuesday, kung pwedeng Huwebes kasi nga marami pa siyang nire-recall sa kanyang alaala. Siguro pati sa mga records niya, titingnan niya. Opo. So kaya ako tumawag uli ng pagdinig bukas, Huwebes. Opo. Senator, again, kung mamarapatin po lamang ninyo, yun ho bang sinasabi po na statement niya kaninyo ay inyo nabasa? Generalization po, meaning meron ho ba doong mga kwento rin po ng kumbaga pag-amin sa ilang ikinekwento nitong dalawang engineers niya? Tama yun. Generalization, pero may mga tumutugma, pero hindi lahat. Kaya siguro nung hindi niya pa sinaririnig at hindi niya alam na si Alcantara ay magte-testify nung naunan niya nang ginawa yung naunang affidavit. Kaya very general at saka may konting taliwas. Although nagko-corroborate sa maraming puntos. Yung binanggit ni Alcantara, tama yun. Ina-acknowledge niya na mayroong dumating sa kanya. Pero hindi parang bitin na bitin at saka very general. Kaya siya na rin ang nagkusa nung marinig niya, nagpahatid. Hindi naman kami nag-uusap diretso. Meron siyang pinagsasabihan na nire-relate sa akin. Opo. So nangangahulugan po, Senator, na even before itong testimony ni Alcantara kahapon, nag-feeler na po sa inyo ang kampo ni Bernardo na siya po ay may sasabihin na magpapatunay sa nangyayari nga pong kalokohan sa isyong ito. Totoo yun, Ted. Kaya lang, ako na rin, para minabuti ko na rin na hindi sila magkasabay na Alcantara kasi alam ko kung gaano sila magkalapit. At baka mag-alanganin pa si Alcantara sa kanyang pag-testify kung kaharap niya si Yusek Bernardo. Opo. So, ito pong... Ako na rin mismo nag-decide, pero siya mismo, mayroon siyang request kung pwedeng Huwebes na siya para makapag-isip pa siya, makapag-ipon pa siya ng kanyang, siguro, whatever he has in his possession para tumugma doon sa kanyang sasabihin. Opo. Hindi po naman natin pinangungunahan po ang kanyang pag-testify bukas. Senator, kinukumpirma niya ang mga pangalan ng mga senador na nababanggit po nitong si Alcantara at saka nitong si Hernandez? Wala doon sa kanyang naunang affidavit. Maliban sa isang pangalan na binanggit niya na hindi nabanggit ni Alcantara. Pero yung karamihan ng mga personalidad, hindi niya nabanggit kasi nga very general. Yung parang yung modality lang at tapos yung paano yung pag-ugnayan nila ni Alcantara, yung kanya nabanggit doon. Opo. So ito pong pag-testify kahapon ni Alcantara, marami nga po ang nagulat na noong una po tanggi ng tanggi sa lahat ng sinasabi ng kanyang underlings, no? Pero kahapon po, yun na nga ang nangyari. Ito ba'y talagang inaasahan na po ninyo na nagbigyan ho ba kayo ng advance copy ng kanya pong sinumpaang salaysay? Inaasahan ko kasi over the weekend, meron naman akong pakipag-ugnayan doon sa kanyang kausap. No? Pero wala akong direktamenting pakipag-ugnayan kay Alcantara kahit na siya ay nakaditine sa premises ng Senado. Kasi iniiwasan ko rin yun. Kaya lang, na-feedback sa akin, siguro bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ina-update din ako kung ano yung mga posibleng sasabihin ni Alcantara. So yes, informed ako, well-informed. Opo. At yung pong kanya sinumpaang salaysay naman ay nakuha ninyo ang kopya in advance at nabigyan niyo po ng kopya ang mga miyembro ng komite. Kasi unsigned hindi ko pwedeng i-disseminate kasi hindi pirmado. Hindi yun final until
makapag-testify siya mismo under oath. Kaya nga doon ko palang pinapirmahan sa kanya after niyang i-testify yung kanyang sinumpaang salaysay. Doon lamang pwedeng i-distribute yun. Alam mo, yung pagnotaryo naman, siguro, para ministerial, kasi under oath naman niya tinestify yun. Pero kung meron naman akong advance copy, hindi ko pwede itong ibigay sa aking mga kasamahan. Una-una, hindi pirmado eh. What if nagbago siya ng isip at hindi niya tinuloy? Oo nga po. Tama naman Senator, doon po sa statement kahapon ni Alcantara, para lang humaintindihan ng iba, bakit po kinakailangan siyang dalhin muna sa DOJ? Kasi I think ina-update din nila ang DOJ sa kanyang ginagawa. At parang mayroon na silang parang preliminary na pag-uusap na kung po pwede ba siya na ma-admit sa Witness Protection Program. In the same manner, na yung Diskaya couple, na ipatawag na rin sa DOJ, nag-report na rin doon, pina-escorta namin sa USAA para magkaroon ng evaluation. Ganon din sina Bryce at saka yung iba pa. Kaya nga tinanong ko kahapon si Secretary of Justice Remulla na hindi pa sarado yung ang pintuan ng WPP sa iba pang mga resource persons na pwede mag-apply. At sabi naman niya, yes, open lahat. Pero siyempre, subject sa evaluation ng DOJ kasi sila naman may poder doon eh. At saka may jurisprudence din eh. Yung pag-uusapan kahapon, pagtatalo, tungkol sa restitution, Ted, may jurisprudence yung parang Gingona versus Court of Appeals eh, na kung saan binibigyan ng Korte Suprema ng enough leeway yung DOJ kasi may separation of powers na hindi. Di ba Ted, DJ, Chacha, pagka halimbawang may preliminary investigation pa nangyayari, analogy lang ito, no? Hindi ito pwede pang hamasukan ng korte. Kasi nga, may separation of powers. Yung tungkulin ng DOJ na mag-determine ng probable cause, hindi pwedeng saklawan ng Korte Suprema o ng korte unless nasa poder na ng korte. Pwedeng i-reverse ng Korte Suprema ang anumang korte, yung lower court, kasi meron tayong hierarchy of courts na tinatawag. Pero habang nasa poder pa ng Department of Justice o nasa level ng prosecution, hindi yan panghihimasukan ng Korte Suprema unless meron tinatawag na grave abuse of discretion. Ngayon, yung WPP, yung Witness Protection Program, ito'y talagang nasa poder ng DOJ. At kung magpo-formulate, kasi nakalagay doon sa batas, hindi ito natalagay kahapon kasi ayaw na natin pahabain yung mga inire-raise na issues ni Senator Marcoleta kasi sayang yung oras kasi kailangan mag-session kami ng 4 o'clock. Anyway, nandun maliwanag yun na ang magpo-formulate ng mga polisiya na mga guidelines, DOJ. So maski wala sa enumeration, sa qualification, yung restitution, nasa poder pa rin ng DOJ bilang parang mother agency nitong WPP kung anong mga polisiya, kung anong mga guidelines ang pwede lang ipatupad sa pag-admit sa Witness Protection Program ng sino man. Opo. Kumbaga, ang implementing agency nito ay DOJ. Yun po yun eh. Sila ang implementing agency. At kung sakasakali po na may grave abuse of discretion, questionin nila kung sakasakali. Hindi in... Tama. Hindi in advance. Okay. Anyway, so settled na po itong isyong ito. Inyo po na ipaliwanag. Mamaya din po meron kaming dean ng College of Law po na magpapaliwanag dyan kung bakit gano'n nga po ang gusto mangyari po ng DOJ sa isyong ito. Now, Senator, yung pong ito pong... May dagdag ko lang. Kasi kung ihintayin pa natin yung korte magde-decide do sa parang forfeiture, di ba? Dekada yan. Alam mo, Ted, wala nang aabot. Tama yung explanation ni Secretary Remulla, no? Ayaw lang pahabayan yung usapin. Pero ihintayin mo yung korte, yung civil forfeiture, dekada, ano pang aabutin mo sa mga... What's our rule? No judging, just obey. Tama lang, very practical. At saka expeditious yung hinahanap ni Secretary Remulla. Kaya hindi ko maintindihan ano yung pagtatalunan namin. Tama lang naman yung estado. At saka walang nilalabag na batas. Yung sinasabi ni Senator Marcoleta na wala sa batas, wala nga. Pero DOJ may poder dun eh. Ano bang pakialam namin kung ano yung pamantayan ng DOJ para ma-admit ang isang testigo o isang akusado man o testigo sa Witness Protection Program? Wala kaming pakialam doon.
And again, Your Honor, in case magkaroon nga ng grave abuse of discretion, questionin mo. Yes. Yes. Opo. Idulog pa sa korte. Opo, yes sir. Questionin mo, oo. Opo, yes sir. Hindi sa Blue Ribbon. Opo. Yun nga po, no? So, anyway, at least tomorrow, hindi kayo masyado magmamadali, Senador, no? Oo, wag lang guluhin ng napakahaba. Opo. Anyway, so Senator, ito nga po ito pong usapin ng statement nitong si Bryce, no, at saka nitong si Alcantara. Sa inyo pong ngayon na actual, kumbaga sa pinakahuli, lumalabas po ngayon na meron na pong kumbaga corroborative statement itong si Mendoza, itong si Hernandez with Alcantara around. At ang missing link na lang dito itong si Bernardo. Correct. Hindi naman missing link kasi na-establish na rin sa testimonya ni Alcantara. Marami na rin siya napahayag. Kaya lang, baka may dadagdag pa o kaya may corroboration pa manggagaling kay Yusek Bernardo. So kumbaga, mas titibay po itong statement nga nitong itong mga engineers na ito. Ito pong si Bernardo, sir, as in wala kayong ugnayan sa kanya. Meron ba din siyang paramdam gaya po nitong si Alcantara sa kanya palang simula ng kanyang statement, agad siyang humihingi ng meron siyang aplikasyon sa WPP. Ito bang si Bernardo may ganoon na pong agad na paramdam? Wala naman, pero I suppose I can just we should expect or anticipate na nasa dulo rin ng pag-iisip niya na baka sakaling siya ay maipasok din sa Witness Protection Program at ma-admit as either as an ordinary witness or as an accused na possibly maging state witness. Okay, sige po. Senator, kahapon po kasi hindi masyadong natanong itong si Alcantara doon sa kanyang ipinaliwanag na scheme na NEP pa lang pala, meron ng 10% kaagad na commission. Listahan pa lang sa NEP, may advance na. And then afterwards, after ng NEP, yun na nga po, BICAM and then GAA, no? Palaki na po yung percentage. May sinasabi siyang mga nag-a-advance ng komisyon para sa mga taong ito. Hindi natanong yung bang mga contractors na nag-a-advance nito, identified sa kanyang, may sinasabi siya ditong isa pang mga annex-annex Meron bang ganon? Meron. Kasi ang contractor ang nag-a-advance, doon pambayad sa mga advance. Kasi tulad halimbawa, doon nga hindi ko ma-reconcile kaya naitanong ko, kaya lang, yun nga goal sa oras Hindi ko ma-reconcile, bakit National Expenditure Program pa lamang nakakapagbaba na ng pondo at nakakakuha na ng 10 to 15% advance na ayon kay Alcantara na si Bernardo bilang USEC Corporation sa Luzon, siya yung nagbababa ng mga items sa NEP pa lang. Hindi pa nga batas yung TED NEP pa lang yun Tatlong hulugan nga NEP, BICAM, GAA. Yung nga po nandito sa kanyang affidavit, detalyado po ito sa NEP 10%, pag nag-BICAM may karagdagang 10%. Yun nga po kasi if you recall, Senator, kayo din po nag-expose nung text itong si Cabral, di ba? Baka may gusto na kayong ipasama sa NEP. Hindi ho ba yun na sa NEP pa lang, nagsasaksak na ho sila ng mga listahan na sigurado sila na masasama po sa BICAM at saka sa GA para nga makapag-advance na rin yung mga mangungurakot? At yun nga, tinatanong ko kay Secretary Bunuan, ang tawag niya Leadership Fund. Maski anong tawag mo dyan, hindi illegal yun Kasi ang 4 na phases, di ba Ted? Preparation phase, ito yung nagpiprepare ng NEP ang executive branch. Tapos pag transmit sa Senate, authorization phase, ito yung legislation. Pagkatapos, pagkapasa ng GAA, ibabalik sa executive for yung implementation phase. Pagkatapos, yung tinatawag na accountability. Dito na papasok yung COA, dito na papasok yung oversight ng Kongreso. Yun nga po. Pero nga, parang ito na nga po ang naging kalakaran. Doon pa lang sa NEP, sa listahan pa lang, masyadong daring yung mga kontratista at ang DPWH. Sa NEP pa lang, humihingi na ng advance. So kapag nakonfirma doon sa BICAM,
kumpirmado na yan, kasama na yan, kukuha na po ng panibago. Paglabas po ng GAA, panibago po ng pagbuo doon sa 30 o 35% noong proponent. Ano po, mukhang kalakaran na po ito. How do you stop it now? Well, di ba napag-usapan natin last time, Ted, yung original sin? Ang original sin talaga, Kongreso Kasi kung walang insertion na nangyayari, walang paglalaroan yung mga district engineers, walang paglalaroan yung DPWH. Sa dami ng insertions, doon nagkakaroon ng temptation or talagang pakipagsabuatan. So mapipigil natin ito, Ted, sa tanong mo, mag-self-restraint na kami, wag na kaming mag-insert lalo na sa mga infrastructure projects ng DPWH, lalo na sa mga local infrastructure projects. Kasi ito yung level ng district engineering offices 50 million hanggang 150 million DEOs. So dito nakipagsabwat na yung mga congressmen na nag-insert. Akin yan. Tawag na natin proponent o yung funder. Sila kasi yung responsable. Kanya-kanyang akuan yan Ngayon, may mga congressmen dahil siguro sa poder nila sa Kongreso, maski hindi na distrito, nakakapag-insert sila. Tapos merong doble gastos ang gobyerno o doble taga kasi bukod doon sa merong 20 to 25% sa proponent, merong 5 to 6% sa passing through o pass through. Ito yung district representative na merong jurisdiction sa kanyang distrito. So isipin mo, kung yung district representative lang ang pwede mag-insert sa kanyang distrito at walang pwede makialam, 20 to 25% yung natipid. O kung tataasan yung tara niya, wala na yung additional na 5 to 6% on top of the 20 to 25%. So, nangyayari ito kasi alam naman natin, Ted, yung party list, wala naman silang distrito. So, kung saan-saan sila mag-i-insert ngayon, papunta kung saan distrito. Pero yun nga, doble taga ang gobyerno, pwera pa yung taga ng DPWH, pwera pa yung taga ng, di ba, pati yung COA, 0.5 to 1%. Lahat may taga Opo, pati nga taga-COA, meron na rin pong hinihingi Di ba na proyekto kahapon And kasi ang issue naman ni Commissioner Lipana, kasi yung asawa niya, kontraktor. Pero minsan, may balita kami, namumuwersa na siya sa mga kontraktor. Siyempre COA, namumuwersa na rin siya sa DPWH para siya mismo makapasok na doon sa, makialam na at magkaroon ng tara. Ang sasalaysay ni Alcantara parang umabot ng 1.5 billion yung para kay doon sa commissioner ng COA. Opo, yun mismo, lantaran na po ito na kumbaga isang pang issue yan na sa impeachable offense nitong isang impeachable official. Senator, balikan ko lang po itong kalakaran na ito. Ngayon po kasi sa Kamara minamadali na naman nila ang budget, no? So ang DPWH mukhang lusot na. Sa inyo pong panig kasi kung pupuntahan natin tong mga attachment po ni Alcantara, dito nga po nakakalagay yung appropriations. Di ba pare-pareho 100 milyon, meron pong 80 million. And then, sa ngayon din po na sinasabi nitong si Bryce na ang mga proyekto pala nila sa Bulacan model, talaga namang ino-overprice nila para habulin nga yung tara, no? Yung mga lagayan. So, kumbaga, yung plano, sinasagad nila para sumobra. So, sa ngayon pong mga revelation na ito, ano ang tingin nyo sa DPWH proposed budget? Baka naman puro na po ito overpriced. Kasi nga, ito yung kalakaran na mukhang sa buong Pilipinas na ito. Paano kaya itong kasalukuyan pong proposed budget po ng DPWH? Naalala ko tuloy yung statement na ginawa ni Congressman Leandro Libiste. Di ba sabi niya, baka pwede bawasan na natin ng 20% yung across the board, yung proposed budget ng DPWH. Kasi nga, yun nga, in-overprice para meron silang leeway na pag kaya lang, nag-overprice na nga, hindi pa kontento, sinubstandard pa rin. So, nagdoble. Meron na silang in-overprice yung estimate para meron na silang makukuha. And yet, nag-substandard pa o nag-ghost pa, sinagad na. So, paski halimbawang bawasin na natin across the board, okay, alam naman natin nag-overprice pala kayo. So, kung nire-request nyo, halimbawa 500 billion, bawasan natin ng 20%. Pero pag binawasan mo yon, baka lalong lumala yung pagkagawa ng proyekto kasi kung may tara yung legislator, may tara pa rin sila, ang magsasuffer lalo yung infrastructure project.
Kasi parang binawasan mo sila na makukurakot, pero hindi mababawasan actually kasi babawi naman sila doon sa substandard. Uh, Ang hirap, Ted. uh, Parang nasa sa amin talaga eh. Alam mo, kaya nga nabanggit ko na sa inyo ni DJ Chacha, talagang dapat talaga madala yung original sin, dapat talaga mag ano na eh. Parang ano na, mag self-restraint na lang kasi pangalawa na ito, tapos na yung gravitation na police, eto naman yung flood control. Ano yung susunod? Senator, ngayon po sa House, no, may binawas daw, di ba, 200 something billion na pondo from DPWH at ni-realign nila sa kung saan-saan. Pero meron na naman sila nilagyan sa AX naman, no? Sa ayuda. At sa halip po na mas nabuo sa edukasyon, ano po yung take dito po sa gantong uri po na nagbawas ka nga sa DPWH, naglagay ka na naman dito sa mga pwede rin po namang pakinabangan ng mga politiko sa masamang pamamaraan. Meron kasing kaisipan na kung binawas mo na, edi wag mo nang lagyan ng kahit na saan kasi nga at least bawas utang natin. Actually, hindi sila nagbawas kasi kung natatandaan mo, Ted, di ba, nagkirata yung ano, dati may problema na kasi yung proposed budget ng DPWH. So, ang ginawa, di ba, ang nagkaroon pa ng usapin na ibabalik yung buong NEP na sa tingin ko naman, at ganoon din ang tingin ng Malacanang, hindi po pwedeng ibalik yung NEP kasi budget proposal pa lamang yun. Okay. At nasa poder na ng Kongreso. Ang po pwede, irata. Okay. So nag-irata yung DPWH, nagbawas na sila on their own ng 255 kasi tinanggal lahat yung flood control. Okay. Kasi meron pang naiiwanan na pondo para sa flood control. So yun yung 255 na sinasabi mo nga, sa halip na tipirin, kung saan-saan naman dinala. May AX, kung saan-saan. Tama, Ted. Kaya sa akin nga, self-restraint. Kasi mangilabot na tayo sa nangyayari, huwag na nating dagdagan pa, huwag na nating panatilihin yung problema. Tumulong na lang tayo na makatipid sa mga inuutang natin kasi taon-taon, ang laki ng inuutang natin. Opo. So Senator, dito po ngayon sa DPWH budget na nyo rin pong susuyo, tapos na ba kayo sa sa micro nito? October 10 ang schedule ng DPWH sa Senado. Opo, kasi nga po yun. Alam po namin, sabi nga ninyo, dapat talaga dito magkusa na itong lahat ng legislators, 'di ba? Nang bawas-bawasan po ang pagiging swapang, 'di ba? Magkusa na po sila. Pero sa ngayon po ba ano ang magagawa lamang ng kakayahan po ninyo sa pagsusuri sa mga proyekto na pare-pareho yung amount pa rin eh? Tapos nga, yung alam niyo ho yun, yung bang, paano sila nakapag-come up ng 100 million pesos sa project na to na, ito ba mayroon bang talagang actual na study, program of work o ano man po, or para na naman po lumalabas na pare-pareho ang presyo, and then, yun nga po, baka na naman po mangyari, maulit ito, although siguro medyo disimulado na. Alam natin kasi paano naman yung isang infrastructure project na round figure na 100 million. At pare-pareho pa. Tama ka, Ted. Doon pa lang red flag na eh. Kaya magunos delay na lang. Anyway, darating sa amin yung budget. Okay. At hopefully, meron na kaming kopya ng GAB, yung House GAB. Para ma-compare namin yung National Expenditure Program at saka yung House version. Nang sa ganun, makikita namin kung saan bumukol na naman. Opo. Sige po. So sir, dito po sa ito, meron na po pahabol ng tanong po si Chacha, please. Go, Cha. Oo. Yes, Senator Ping, kahapon doon po sa mga naging pahayag nitong sina Bryce nung nauna na at si Alcantara po kahapon. Natanong po si DPWH Secretary Manny Bonoan at sinasabi niya po kahapon first time daw po niyang narinig itong mga katiwali ang nangyayari sa District Engineering Office. Ano pong reaksyon niyo doon? 2022 na-appoint siyang secretary. Inaamin niya ba na hindi siya competent enough para na hindi niya alam lahat itong nangyayari na ganito? Matagal na rin siya. Sabi niya, career official na nag-retire noong 2010. Kung galing ka from the ranks, siyempre, maski pa paano, kung ganyang kalawak, ganyang kagarapal ang kalakaran, maski pa paano, kung galing ka sa baba, namomonitor mo yan. So pagdating mo na na-appoint kang sekretaryo, meron ka ng stock knowledge, na kung ano yung kalakaran sa departamento mo. May advantage nga yun kaysa doon sa papasok ka from the outside kasi para nangangapa ka. Ang laki na advantage na sana
Pero ewan ko kung paano sabi niya first time niyang narinig yung ganon. So dalawa lang ibig sabihin nun. Either incompetent ka o kasabwat ka. Oo. So, paano po kaya yun, Senator Ping? Yung mga ganito, hindi lang naman po si DPWH Secretary Manny Bonoan ang gumamit ng salitang wala akong alam dyan. Kahapon si Alcantara, sinasabi niya, inaamin niya yung substandard, pero daw po yung ghost projects, wala daw po siya talagang alam. Paano po ba gagawin natin sa mga ganyan? Walang alam? Para masiguro po na in the end, kahit papano, meron naman pong mapapanagot. Pero bago magbayad, pipirma siya kasama yung ade niya yung kanyang assistant district engineer na si Bryce Hernandez. So kung hindi mo alam na, at saka maliwanag, di ba, nasabi ko sa aking privilege page, December 17, notice of award. December 18, notice to proceed. December 20, naniningil ng 46%. Hindi pa nabayaran. December 27, binayaran 42 million. March 14, binayaran 89%. March 17 o March 19, binayaran ng buo. Ano yun? Pinirmahan mo para nabayaran completion So parang may paliwanag din siyang, meron din siyang dapat ipaliwanag. Hindi lang nag-iisa yon. Meron 2 proyekto. Iisa yung pecha ng notice of award, iisa yung pecha ng proceed. Lahat pare-pareho. Tapos ang ginawang liquidating o clearing instrument, isang litrato. So hindi ba dapat bago ka pumirma, tingnan mo muna yung pipirmahan mo. So, well, mahirap paniwalaan din yung kanyang sinasabi na although meron siyang pinapakita na pinagalitan niya lahat, maski wala na siya sa Bulacan dahil na-promote na siya ng June, August 3 yung kanilang meeting, pinagalitan niya. Na ang sabi ko sa inyo, bibigyan ko yun ng negosyo, maghanap buhay kayo, pero kung pwedeng walang ghost. Pero that's word against word Opo. But the fact remains, ang bottom line is, pinirmahan mo yung release, yung completion, at binayaran ninyo ng ghost pala yung project. Sinasabi nga, ito yung bilang nila sa ghost project sa Bulacan pa lang, isang distrito Opo. Meron pong kaisipan, Senator, na sa iba ho na nagmamasid kahapon, bagamat welcome nga po itong development na may mga bagong revelasyon si Alcantara, na parang meron pa siyang hindi isinasabi na buong katotohanan. Sorry po, ako mamarapati lang po ninyo if you will answer that question. Yan yung pa siyang wini-withhold. Pero medyo siguro kung hindi magbabago ng isip si Yusek Bernardo, baka mas liliwanag pa. Opo. Senator Ping, kahapon may nabanggit po kayo, sinasabi nyo sa hearing, microcosm lang to o parang ito yung refleksyon ng maliit pa lang ito sa talagang malaking problema na meron tayo dito pa lang sa DPWH. Is it high time na lahat ng district engineering office po sa buong bansa magkaroon ng evaluation? Kung tama ba ang sistema nila? Ayoko pangunahan si Secretary Dizon, pero dapat na inventaryo, lahat na. Kasi microcosm, kasi ang daming pumapasok sa aming mga information sa iba't ibang lugar. Hindi lang namin mabigyan ng atensyon kasi ma-overwhelm kami. At meron ng ICI, sana matingnan nila ito. At sa loob mismo ng departamento, mag-inventaryo na sila. Total, meron namang sumbong sa Pangulo website, may DPWH website. Makikita naman nila yung estado. Meron nga balita na isang lugar ngayon nagkukumahog na ayusin kasi gumuho Saan po yan? Flood control project sa ibang lugar. Saan po yan? Ganon. At kami, nakalimutan ko pero parang Muntalbanda o ano. Dito lang sa Rizal Oo. Opo. Yung pong sinasabi nyo, Senator, na iba pang mga lugar, based on your knowledge mismo, base din sa pagsasaliksik nyo, aside from Bulacan, ano pa yung matitindi na ganito kalaki ang kickbackan? Anong mga lugar yan? Well, Tarlac. Kasi for example, kasi nung bumubukol na sa Bulacan, di ba, sabi rin Alcantara, mahalata ng masyado. Maghanap ka ng ibang engineering district offices. Maghanap ka ng ibang region. Kaya nga kumalat na napunta na siya hanggang Tarlac, Pampanga. Dahil nga bubukol Ang laki So, ganun, kung nangyayari ito, at yung halimbawa, assuming na yung nangangasiwa, yung proponent, nakapaglagay din siya sa ibang mga district engineering offices. So, sa Bicol, marami rin. Sa Visayas, marami rin. Sa Eastern or Northern Samar.
Maraming report, kaya lang overwhelmed na, nakaka-overwhelm. Isang committee lang kami na in aid of legislation. Ang ginagawa na lang namin, ano man ang makuha namin, pinapasa namin sa ICI o in this case, sa DOJ or sa TPWH. Yung kahapon, biglang may bagong development. Nagbago na naman ang isip ng kampo ni Bryce Hernandez kasi tumawag yung DOJ at pinagpapaalam dahil ang decision daw ng mga lawyers ni Hernandez sa ICI ibigay yung computer at sa DOJ na raw. So sabi ko, wala naman tayong choice kasi kanilang computer yan kay Bryce yan Kung saan niya gusto dalhin yan, wala tayong... At binigyan ko na rin ng instruction, sabi ko kay Senate President, pati yung mga nakuha natin, total shield pa naman yun, i-turn over na rin natin sa DOJ para sama-sama na lang yung lahat ng dokumento na nanggaling kay Bryce Hernandez. Kasi magkakalat-kalat yung mga ebidensya, hindi maganda. Walang focus. So hanggang ngayon, nakasil pa yung nakuha namin, except yung computer nga, kasi nga, may nang himasok na si IDG doon. At napag-alaman namin, merong a certain Joe Elaine Collado. No? Kasi nung nagpaalam daw si Bryce na gustong kausapin yung kanyang ama doon sa bahay, pinayagan ni General Aplasca, yung aming Sergeant at Arms. Pero pinabantayan nila, bukas yung pinto habang nag-uusap yung mag-ama. Napansin ngayon ng OSAA, nasa kabilang kwarto pa, may nakabukas din pinto at parang may kinakausap si Bryce Hernandez. So pinasok nila, at nalaman nila, ang kausap, Elaine Collado. Nung chinek namin, meron lawyer na Joe Elaine Collado na kinakausap ni Bryce, parang doon nagbago ng isip. So, merong may malis Hindi siya, kaya yung sinabi ko nga na, yung kanina napakinggan ko si Attorney Fortune, sinasabi niya may threat. Hindi yung threat. I was just stating a fact na ikaw may kontrata ka sa Blue Ribbon na magpupuli cooperate ka. Pero kung hindi ka na magpupuli cooperate at titigil ka sa pag-cooperate, nasa poder naman ng Blue Ribbon o nasa right naman o prerogative namin, i-terminate na yung legislative immunity mo or hindi ka namin i-recommend sa WPP. Kasi ang usapan niya, kaya ka nagle-legislative immunity kasi pagpupuli cooperate ka Pero bakit yun? Mini-withhold mo yung computer mo at ayaw mo ibigay sa Blue Ribbon na yun entirely, purely Senate operation. Bakit biglang sasabihin mo ayaw mo na i-turnover at gusto mo i-turnover sa ibang ahensya o sa ICI, kung saan man? Sa akin, that's fine because that's your computer. Pero nasa poder din namin na teka muna. May kontrata ka sa amin although walang written contract, pero yun ang usapan natin. Before we granted your legislative immunity, ang commitment mo is magpupuli cooperate ka sa komite. No, nagre-renege ka doon sa iyong commitment. Teka muna, exercise din namin yung aming, mali yung sinasabi ni Attorney Fortune, with all due respect, na kami nagte-threaten. No, it is not a threat. It is a statement of fact. Yes, sir. Yes, sir. And that's very clear now. Ano po? So, kumusta po ngayon ang kanyang legislative immunity sa kanyang pag-testify po so far kahapon? Hindi, talagang effectively withdrawn yun. Although, hindi naman namin, yung panahon na siya ay nag-testify under legislative immunity, hindi naman namin gagamitin against him or hindi siya pwede magamit. No? Ang una kong ang instinct doon, i-strike off the record Ang sabi ng aming General Counsel, hindi, kasi voluntarily given yon. So anyway, pag-usapan namin yun sa komite kung anong dapat gawin doon sa na-testify na ni Bryce Hernandez under legislative immunity. Opo, pero ano po yan, Senator? Sa kanya humang pagharap, bukas halimbawa, will that be placed on record na you're testifying without the legislative immunity o paano po? Yes. Kahapon, kasi nga, kapos sa oras, nakaligtaan ko na lang na i-manifest yun. Na nagte-testify siya not under the condition of a legislative immunity. Will that... at saka, ang napag-usapan din namin ni Senate President kahapon, siguro after Thursday, kasi pati yung aming, lalo ako, yung participation ko sa budget deliberations, medyo apektado. So siguro after Thursday, after tomorrow, medyo mag-reassess muna kami. At the same time, take a break para din makapag-focus kami sa budget deliberation. Kasi marami akong gustong mag-attend sana sa mga agencies. Hindi ko na-attendan nga kasi nga dahil sa Blue Ribbon na
trabaho. Opo. Yun ho bang pag-alis sa kanya ng kanyang immunity, will that be a body decision ng komite? Pagbubutuhan pa ho ba yun? Pag-uusapan namin, actually. Okay. Pwede naman i-caucus na lang yun. O Okay. kaya, pagbutuhan doon sa mismo komite. Kung mayroong mag-motion na alisan siya ng immunity, siyempre, pagbubutuhan yun. But will that, it might affect the testimony now of Bryce Hernandez kung kinakailangan nyo ng corroborative statement para palakasin po ang statement ni Alcantara at saka nitong si Bernardo in case? Yun ang i-assess namin kung ano magiging impact o magiging epekto. So, ipa-plus minus namin yung ipa-pros and cons namin, i-metrics namin kung ano yung advantages o disadvantages. Okay, sige po. Sender, going back dito po sa statement po ni Alcantara, may klaro na ho kaya bukas yun, Senator? Please, I hope you don't mind. Yung to remind you, doon sinasabi niya na yung kinokolekta nilang pera, pang-advance daw po kay Saldico, etc., ay ina-advance ng mga kontraktor. So, sino-sino mga kontraktor yun na ang lakas ng loob po na magpaluwal muna sa kanya ng cash? Hindi lang na-take up din kahapon, nagbigay ng makapal na mga ledger si Sally Santos. At doon, hindi rin na-take up kahapon, 2 beses siya nagbigay ng 457 million na dinala sa office ni Bryce Hernandez. Ang unang naihayag niya noong March 24, 2025. Meron pa rin April 2, 2025 na another 457 million. At meron pang 141. Ang dami. Mahaba yung ledger. Hindi ko na nga naitanong kasi, pero sinabit sa amin yung ledger. Pati mga petsa, pati kung magkano, nandun lahat. Opo, pero bukas, kung maraming time, pwede ma-take up yun. Opo, sa Sims yun, kasi dito po, under 31, ang pambayad para kay Kong Salde ay nanggagaling sa mga advances mula sa mga kontratista, pero hindi nila alam na kung para kanino yun. So, perhaps malibang kay Sally, kay Sims, meron pang iba. Wow. Darcy and Ana, yun ang binanggit ni Alcantara. Okay. Ito yung mga parang in-house nila eh. Ito yung mga hindi naman talaga nag-implement. Tulad ng pag sinabi ni Sims, ni Sally Santos. 41 projects ang naka-charge sa kanyang lisensya, pero isa lang yung proyektong nagawa niya. Multipurpose. Pero yung 40 others, ito yung in-house na nag-implement na, sina Bryce Hernandez na. Ito yung sinasabi ni Alcantara na binibigyan ko kayo ng negosyo. So sila na nag-implementa. Mga puro civil engineer, sila na yung may responsibilidad, ginogos pa nila. Opo. Kasi nga, para may panlaro sa casino. Opo, at saka nga din sa laki din po ng nila ng toka sa kanila to produce the kickback. Senator, si Saldico kasi ang appropriations chairman magmula po ng manungkulan ang pamahalaang Marcos. So ang laki ng kanyang mga insertions So ito po Bulacan pa lang ito. So, yung Mindoro, meron din siya doon. So, ito po yung nagkalat na mga bagsak niya ng mga pondo, kumbaga, ng kanyang mga parking sa buong Pilipinas? Iyan ang dapat inventaryohin ng DPWH, if I may suggest. Opo. So ano ho ito? Kumbaga, Senator, sabi nga ninyo, ang dami niyo hong trabaho dyan. So, nangangahulugan po na itong Bulacan case ay case study lamang, pati yung Bilurgar na Mindoro, and then yung ilan po sa Pampanga, na talaga po nangyayari ngayon sa bawat distrito sa buong Pilipinas. Yes, sinabi ko naman sa una kong privilege speech, case studies lang yun 6 na case studies. Kasi kung lahat isasama namin, hindi matatapos yung privilege speech ko. Baka buong session time, session period, puro privilege speech na lang. Kaya namili na lang kami randomly na mga case studies. At sa case studies na sa unang privilege speech, 6 na kagad yung ghost project eh. Each case study merong ghost project. Oo nga po. Mapa Mindoro man ito, Mapa Bulacan, Mapa Bawang, Mapa Candaba. Opo. Sige po. So, Senator Ping, bukas po, ano pong aming aasahan sa inyo pong pinatawag po na ito ho, pangatlong committee hearing ng inyo pong komite sa Blue Ribbon bukas po, Senator?
basta't hindi magbago yung isip ni Bernardo, baka wala akong idea pa as of now except yung kanyang advance na copy ng affidavit na sabi ko nga, generalizations. So, yun, wala pa akong hawak ng kanyang pangalawang o yung supplemental affidavit niya. Pero kung ano yung nilalaman nun, malaman natin bukas. Meron ho bang iba pa na inaasahan kayo na sisipot doon maliban po dito kay Ginoong Bernardo na nangako na kaninyo? Hindi natin alam kung meron pa uling magboboluntaryo. Kasi mainam na rin yung ewan ko, Ted, ayoko na magsalita. Apo. Sige po, Senator. Sige po. So, sir, muli po salamat na marami. Thank you for your service, sir. Salamat po na marami, Senador. Maraming salamat. Apo.